through him and with him and in him. O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit. Bakit sinasamba ng mga Katoliko ang ostya? Hindi kailanman sinasamba ng mga Katoliko ang kapirasong tinapay o biskwit. Ang sinasamba ng mga Katoliko ay ang presensya ng Panginoong Hesus sa sakramento ng Eucharistia sa anyo ng tinapay at alak. Sa panahon ng banal na misa at oras ng konsekrasyon, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagkilos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bagamat nananatili sa anyo at lasa at itsura ng tinapay at alak, ang pinakaloob na realidad at substansya ay nagiging si Kristo mismo dahil sinalita mismo ni Jesus, "Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo," na mababasa sa Mateo Kabanata 26, ang talata ay 26 at 27. Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At sinabi pa ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman para sa buhay ng sanlibutan," na mababasa sa Aklat ng Juan, ang kabanata ay 6, ang talata ay 51. Sa pananampalatayang Katoliko, ang tawag dito ay transubstantiation. Dahil dito, ang ordinaryong tinapay at alak ay hindi na tinapay at alak, kundi si Jesus na mismo ang naroroon. Kaya kapag ang mga Katoliko ay lumuluhod sa harap ng Eucharistia o nagsasagawa ng adorasyon, hindi ang kapirasong tinapay ang sinasamba, kundi ang Panginoong Hesukristo mismo na nasa sakramento ng Eucharistia. May mga katanungan ka ba tungkol sa pananampalatayang Katoliko? Mag-message lamang sa page na ito, Pro Deo et Ecclesia.